Ano pong ibig sabihin ng stand firm or not at all? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Sister Eva Soriano at ang ating mga kapatiran po sa Tacloban. Hello po sa inyo and I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Now, yung pag-usapan po natin ay patungkol po kay King Ahaz. So, si Ahaz po ay anak ni King Jotham. Si Ahaz po, very interesting yung kanyang buhay kasi bagamat yung tatay niya mabuti, yung lolo niya mabuti, yung anak niya rin mabuti, no, relatively speaking, siya lang yung masama. So, tingnan po natin yung account sa Second Chronicles chapter 28. Ano bang sinasabi ng Biblia patungkol kay Ahaz? So sabi po dito, Ahaz was 20 years old when he began to reign. Batang-bata pa lang, no? 20 years old, hari na. And he reigned 16 years in Jerusalem. And he did not do what was right in the eyes of the Lord. Umpisa pa lang, hindi niya ginawa ang tama na naayon sa kalooban ng Panginoon, as his father David had done. But he walked in the ways of the kings of Israel. Ang tinularan niya yung mga hari ng Israel na masasama. He even made metal images for the Baals. So gumawa siya ng mga imahe ng mga Diyos-Diyosan na kamukha ni Baal or kumbaga representation ni Baal. And he made offerings in the valley of the son of Hinnom. Ito yung pinakakarumal-dumal niyang ginawa. Yung inalay niya yung kanyang mga anak, hindi po ito basta sinilaban lang, kundi inihaw na mga bata. So, sabi dito, and burned his sons as an offering according to the abominations of the nations whom the Lord drove out before the people of Israel. And he sacrificed and made offerings on the high places, on the hills, and under every green tree. Makikita niyo po itong account niya sa 2 Chronicles 28, tsaka po sa 2 Kings chapter 16. Pwede niyo na lang pong bisitahin, no? So, ito po si King Ahaz, talagang masamang hari, no? Hindi mabuti. Yung pag-aalay pa lang ng sarili mong anak para ihawin at ihandog sa isang Diyos-Diyosan, talagang napakasama at galit na galit yung Diyos sa mga ganitong mga practices. Pero bagamat ganun ang practice o yung kasamaan ni Ahaz, si Ahaz tumanggap pa rin ng pangungusap mula sa Diyos. At ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1 po, Ahaz received some of the most important prophecies. Ibig sabihin, nangungusap pa rin yung Diyos sa kanya kahit masamang tao siya, no? At in fact, si Prophet Isaiah, yung isinugo ng Diyos para kay Ahaz. At ang pag binasa niyo po yung account, no? Si God gusto pang i-comfort si Ahaz na, Ahaz, magtatagumpay ka laban sa iyong mga kalaban. Kailangan mo lang talagang manampalataya sa akin. Kailangan mo lang talaga, siguro this is one of the ways na, gusto ni sinugo ng Diyos si Prophet Isaiah para, bigyan ng chance si Ahaz na tumalikod sa kanyang mga Diyos-Diyosan at magtiwala sa kanya. Kaya po, yun yung introduction natin, no? Stand firm in the faith or not at all. Manampalataya ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, or not at all, no? So, Ahaz received some of the most important prophecies. Alam niyo po ba yung prophecy na yon? Bakit, gaano ka-importante yon? Ito po, familiar na tayo dito sa mga prophecies na ito. Pero hindi lang natin siguro alam na sinabi yon kay Ahaz. Para kay Ahaz yun. So, ito po ay tatalakayin natin sa dive deeper kasi medyo mahaba po ito. Ito po yung dalawang prophecies. Yung Isaiah 7:14 na lagi po nating napapakinggan tuwing malapit ng magpasko, no? Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. And yung isa naman po ay Isaiah 9:6 and 7. Magkarugtong po ito at lagi rin po itong preach pag malapit na yung Christmas, no? For to us a child is born, to us
a son is given. Ayan, pwede niyo pong basahin, no? So, dalawa po ito, related po ito, para po ito kay Ahaz. So, marahil magtatanong kayo, kay Ahaz talaga yan unang sinabi? What's the reason? Anong purpose ng Diyos? Bakit sinabi ng Diyos yan kay Ahaz? So, ito po yung pangalawa nating katuruan ngayong araw. Number 2, Ahaz trusted human power over God's promises. Si Ahaz po, pinangakuan ng Diyos. Kaya po may prophecy na 'to, dalawang prophecy po ito, eh. Actually puwedeng sabihing isa lang pero magkarugtong. So, itong Isaiah 7:14, sabi rito, yung isang virgin magkakaanak. It's a miracle, 'di ba? It's a sign from the Lord. 'Pag binasa niyo po yung Isaiah, si Isaiah po kasi siya yung pinapadala ng Diyos para kausapin si Ahaz during this time. Kaya yan, tingnan natin sa timeline natin, no? So, si Ahaz, ang kasabayan niya po ay si Isaiah. Para makita niyo po kung anong nangyayari sa politika nung time na yon, si Pekah, nakikita niyo po itong hari ng Northern Kingdom, si Pekah nakipag-alyansa yan sa Syria. Tapos sinalakay nila yung Judah, sila Ahaz. Bakit, anong gusto nila? Gusto ni Pekah tsaka ni Rezin na idamay si Ahaz para tatlo silang kaharian, sasalakay nila yung Assyria na nagiging makapangyarihan na during that time. Sabi ni Ahaz, di ako sasali sa inyo, no? Kayo na lang makipagdigma. Kaya ang ginawa ni Pekah tsaka ni Rezin, yung dalawang kingdoms, pakita natin sa mapa, yung Syria tsaka Northern Israel, sinalakay yung Judah para palitan si Ahaz. Ngayon si Lord, nagpadala ng prophet. Sino po yung prophet na pinadala niya? Si Isaiah. Eto si Isaiah, sabi niya kay Ahaz, okay, ask for a sign na talagang totoo yung sinasabi ko na hindi magtatagumpay yan laban sa'yo. Ang galing din no? Talagang yung Diyos may habag pa kay Ahaz Actually, binibigyan pa talaga ng Diyos si Ahaz ng chance para magsisi. Anyway, so sabi ni Isaiah, okay Ahaz, humingi ka ng sign. Sabi ni Ahaz, okay, hindi ako hingi ng sign. Okay, si Lord na mismo magbibigay sa'yo ng sign. Merong isang virgin, manganganak, magkakaanak. At yan yung sign ng pangako ko na hindi magwawagi yung iyong mga kalaban-laban sa'yo. Now, ang problema, etong si Ahaz, hindi nagtiwala sa Diyos. Ano po yung point natin ngayon, no? Ahaz trusted human power. Nagtiwala siya sa King of Assyria, si Tiglath-Pileser. Sabi niya dun sa kay Tiglath-Pileser, okay, Tiglath-Pileser, babayaran kita, no? Lahat ng mga ginto ko rito, bibigay ko na sa'yo. Nasa palasyo ko, nandun sa templo, lahat yan sa'yo na. Protektahan mo lang ako laban sa mga kalaban ko. At yun yung ginawa niya. Nagtiwala siya sa human power kesa sa pangako ng Diyos na ang Diyos ang magproprotekta sa kanya. Kailangan niya lang manampalataya sa Diyos. Ang problema, hindi siya nanampalataya sa Diyos. Nanampalataya siya sa ibang bansa. Pangatlo po, Ahaz feared human fury rather than God's judgment. Ito yung problema ni Ahaz. Natakot siya doon sa mga kalaban niya, pero hindi siya natakot sa hustisya at paghukom o paghatol ng Diyos laban sa kanya dahil sa kanyang pagsuway. Alam niyo po, maraming tao ganyan. Takot sa mga tao, takot sa hustisya ng tao, takot sa mga nangyayari dito sa mundo, takot sa misis, takot sa kapwa-tao, takot sa sitwasyon, takot sa mga consequences ng ginagawa nila. Pero hindi takot sa Diyos. Maraming ganun Yung gagawa ng kasalanan, oy, wala namang makakita sa akin, wala namang makakahuli sa akin. Hindi natatakot gumawa ng kasalanan. Pero, pag pinag-usapan yung judgment ng Diyos, lahat ng mga tao natatakot talaga pag alam na parating na yung judgment ng Diyos Pero, minsan nag-i-illusion lang tayo na walang judgment. Tandaan natin, every time nagagawa tayong kasalanan, every time nagre-rebel tayo, every time we make decisions against the will of God, may karugtong yun na judgment, disiplina, o paghatol. Si Ahaz po, natakot siya sa mga tao, kila Rezin, kila Pekah, nasasalakay sa kanya, pero hindi siya natakot sa judgment ng Diyos. Actually, initsapwera niya lang yung
pangungusap ng mga propeta sa kanya eh. So Ahaz feared human fury rather than God's judgment. Sa atin po hindi dapat ganun eh. Dapat iniisip natin pag gagawa tayo ng desisyon. Di bali ng, suwayin ko yung mga tao, wag ko lang suwayin ang Diyos. Di bali na mahirapan ako dito sa mundo or salungatin ko yung mga mabibigat na mga tao, makapangyarihan mga tao, wag ko lang salungatin ang Diyos. Yun po yung principle doon eh. Matakot tayo sa judgment ng Diyos, sa hustisya ng Diyos. Kaya po ito po yung mga application natin ngayong araw. Number 1 po, stand firm in your faith or not at all. Ito po ay sinabi ni Isaiah sa Isaiah chapter 7, no? Kay Ahaz. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Kung di ka mananampalataya sa Diyos, mabubuwal ka lang. No? Walang mangyayari sa iyo. At yun nga po yung nangyari sa kanya, no? Di siya nagtiwala sa Diyos, nagtiwala siya kay Tiglat-Pileser. Eventually si Tiglat-Pileser, siya rin yung sumalakay sa kanya at umusig sa kanya at nagpahirap sa kanya. Yung taong pinagkatiwalaan niya, yun din yung taong nagpahirap sa kanya. So, stand firm in your faith. Ano po ibig sabihin ng stand firm in your faith? Manampalataya ka sa Diyos. Pero kung hindi ka mananampalataya sa Diyos, mabubuwal ka lang. Kasi ang Diyos lang ang iyong sandigan. Ang Diyos lang ang iyong kalakasan. So when you put your faith in God, you have to make sure na buo talaga yung pagtitiwala mo sa Diyos. Number 2 po, please God by trusting His promises. Si Ahaz po, bagamat masamang hari ito, nagkaroon pa siya ng chance eh. Nakausap niya pa yung propeta, si Isaiah. Kailangan niya lang malampalataya sa Diyos. Kailangan niya lang pagtiwalaan si Yahweh. And ito yung chance niya na, magbigay ng kaluguran sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. So, problema lang, yun yung naging failure niya, no? Kasi parang, ang daming gumugulo sa isipan niya, ang dami niya mga Diyos-Diyosan, ang daming mga tao na pwede niyang lapitan. So, yung Diyos, initsapwera niya. Sa atin po, we have to please God by trusting His promises. Si Ahaz may sign pa eh. Yung virgin magkakaanak. That's the sign na talagang nangungusap sa kanya si Yahweh at totoo yung sinasabi ni Prophet Isaiah na hindi magwawagi laban sa kanya yung kanya mga kaaway. Ang problema, ni-reject niya. Kumbaga, hindi niya pinagtiwalaan yung Diyos at pinagtiwalaan niya yung si Tiglat-Pileser. So sa atin po mga kapatid, we have to please God. Paano mo mapapasaya ang Diyos? Pagtiwalaan mo siya. Sabi ng Biblia sa Book of Hebrews, for without faith, it is impossible to please God. Kung hindi ka mananampalataya sa Panginoon, hindi mo siya magbibigyan ng kaluguran, hindi mo mapapasaya ang Diyos. You cannot please God without faith. But if you put your faith in God, matutuwa si Lord sa iyo. Bakit? Titiwala ka sa Kanya eh. Believe ka sa Kanya eh. Kapag hindi ka nagtiwala sa Diyos, wala kang elib sa Kanya, hindi happy si Lord. No? Hindi malulugon ang Diyos sa atin. Pangatlo po, fear God's justice rather than people. Kaya tayo mga Kristiyano, maging matapang tayo kahit sino yung mga kalaban natin or hihikayat sa ating gumawa ng masama. We have to say no. Maging matapang tayo na sabihin natin, hindi ako susunod sa iyo, hindi ako yuyukod sa iyo. I will not bow down to you. I will bow down to God alone. Hindi ako matatakot kahit kaninong tao. Matatakot lang ako sa Diyos. Kesa sa gumawa tayo ng masama, pero, haharapin naman natin yung hustisya o pagdidisiplina ng Diyos. Mas matakot na tayo sa Diyos kesa sa mga tao sa paligid natin. Di bali nang sawayin yung mga tao. Huwag lang sawayin ang Diyos. Now, para po sa ating discussion, why is it important to have a clear conscience when trusting in God? Bakit importante na malinis ang ating konsensya habang tayo nagtitiwala sa Diyos? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin itong dalawang prophecies na ito, no? Anong importansya nito, lalo na in relation to Ahaz? So, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, teach us to stand firm in our faith, even when fear, pressure, and uncertainty surround us.
Help us to trust fully in your promises rather than in human strength, wisdom, or power. Give us hearts that seek to please you above all else. Remove the fear of people from our lives and fill us with a holy reverence for your justice, truth, and authority. Strengthen our conscience through your word so that we may walk uprightly before you with courage and obedience. May our confidence rest not in ourselves, but in your faithfulness and sovereign power. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po ay natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share these devotions to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.